Sabi ko, sa tingin ko, hindi pa ang makakapag-desisyon lang dyan, Pocholi, is yung taong bayan. Pag medyo napuno na yan, at yung mga kasundaluhan natin, nanonood ng TV, nakikinig sa radyo, active sa social media, yung mga pamilya na tinatamaan ng guto, walang pambili ng gamot, walang pantustos ng tuition, yun ang pag-ingatan natin na umabot sa ganun. Matanong ko lang po, Senator, ilang termino po tayo nag-serve bilang senador? Siguro bago yung pagsisenador, Boss Dada, no? 17 taon tayong sundalo. Tapos lumabas tayo sa sistema, 7 taon tayong rebelde. And then tayo ang, hindi naman sa pagmamalaki, no? Pagbubuhat ng sariling bangko, 21 taon tayong naging senador. Kauna-unahang tunay na independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At siyempre, 2.5 taon na kalihim ng Department of Information and Communications Technology. So, yan ang record, public service record natin. At talaga naman, kaya hindi ko na masyadong in-introduce kasi wala namang hindi nakakakilala kay Senator Honasan at sa kanyang mga achievements. Pero meron siyang gustong i-correct sa history, Banat Bay. Ano yun? Kasi ang sinasabi nila ay nag-attempt daw siya, nag-coup attempt daw ng ilan daw po yung kumakalat na balita, 7 to 9, yun ba yung sinasabi nila? Yun ang sinasabi, Boss Dada, no? Sabi ko, para hindi naman ako abunado sa mga pag-alsa o coup attempts. 1986, ang turing doon pag-alsa rin, no? Although yung kudeta, parang mali rin yun. Dahil yung kudeta, mga agaw ka ng kapangyarihan. Itinuloy lang namin yung sinimula namin noong 1986. Pagbabago, maayos na pamahala, hindi laban sa kahit na sinong presidente o kahit na sinong administrasyon, kundi para sa pagbabago, maayos na pamahala. So, pinagbibintangan tayo 7 to 9 coup attempts. So, 86, 87, 89. At sinangkot din tayo dun sa OCOD, pero na-absuelto naman tayo. Speaking of OCOD, kaibigan ni Banat Bay, yung isa sa mga nasa OCOD. Hindi ba, Banat Bay? Pero maganda ma-pick up natin, Banat Bay, yung sinasabi ni Senator Honasan patungkol doon sa sa salita or pagtalikod sa gobyerno o yung inyong ginawa noon. Kasi po, noong panahon po ninyo, sa tingin po ba ninyo yung estado ng pagsasalita sa gobyerno noong panahon ninyo kumpara ngayon? Kung inyo pong susukatin, kailan po mas delikado, ngayon o noon, magsalita against the government? Sa aking pananaw, Boss Dada, mas mabuting ang lantaran ang pagsasalita Huwag lang mangudyok, mangsulsol, manggatong at iwasan natin yung armadong tunggalian. Hindi yan makakabuti sa ekonomiya natin, sa mga tunay na problema natin na pagkain, di ba? Pananamit, pabahay, edukasyon, kalusugan, at ngayon yung bagong langis, new gold, new oil, no? Impormasyon. At yun nga, nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil hindi naman ito unahan ng pagpapalaganap ng impormasyon, kundi nasa slogan ninyo, unahan sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng katotohanan. Para yung mga kababayan naman natin, whether sa pamilya nila or sa public service, makapag-desisyon ng tama. Sundan ko po yung kaninang sinabi niyo po na parang hindi naman ata yung sakto yung maraming kudita kayong ginawa. Pero ito'y patuloy lang nung inyong ginawa nung 1986. Yan ang hindi ko alam kasi nung iba. Kasi ako po, nakasubaybay po talaga ako. Sa katunayan, nung time na lumilipad-lipad yung mga aeroplano, pagka tumapalakpak po kami, pag nananalo ako dito. Kasi alam namin na talaga namang hindi nagbago after noong 1986. Totoo. Sir, kayo po, ano po sa tingin niyo? Bakit nyo ipinagpatuloy yung pinaglaban nyo noong 1986 at hindi kayo nasatisfy at kayo po ay parang may ginawang hakbang after that? Kasi sa'yo lang ito, Boss Dada, no? Bakit isinilang yung Reform the Armed Forces Movement? Yung Commander-in-Chief, yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., may karamdaman na pala at kakaunti ang nakakaalam. Di ba? Pag may karamdaman ka, nababawasan yung control mo, pati yung pag-analisa mo ng impormasyon. Naramdaman naman dito, nung nasa frontline kami, no? Okay lang na masaktan, masawi yung sundalo. At yung rebelde, yun ang pinili mong landas na tahakin, no? Sinumpaan mo pa yun, kung kinakailangan, magbuwis ka ng buhay. Ang hindi ka tanggap noon ay kapag yung mga sibilyan, inosenteng sibilyan, bata, matanda, no? Babae, lalaki, makikita mo yung tulala na mukha, giba yung bahay,
sunog yung ari-arian. Pag medyo minamalas-malas ka pa, inabuso yung mga anak mo. Di ba? Nahuhuli sila sa crossfire sa gitna ng tunggalian ng isang, di ba? Isang tunggalian. Na hindi nila inimbento. Hindi yun katanggap-tanggap sa amin. At dumarating na naman tayo sa punto na ang pagbabago lamang, baka pag-ingatan natin na pasama at pasama ang sitwasyon. Yun ang analysis namin, no? So ano po ang nag-trigger sa inyo noon bago tayo pumunta sa mga ginawa niyo po nung senador? Kaya ano po ang nag-trigger sa inyo na ipagpatuloy po yung pakikipaglaban after 1986? Kung yun pagkakataon para baguhin, hindi yung magpalit lamang ng personalidad, no? Kundi ayusin, i-improve, no? Baguhin yung sistema. Maayos na pamahala. So meron tayo nung, di ba, after 86, Freedom Constitution, Revolutionary Government. So pagkakataon yun, ano ang ating ginawa? Musada, no? Sa tingin niyo po ba, tagumpay ho yung mga pagpapalit ng leadership? Ito, obserbasyon ko lang, no? Hindi lamang yung people power na nagaganap sa kalsada, no? Pag medyo naubusan tayo ng pasensya, no? Kundi after elections, pag nahalal na natin yung mga kandidato, nag-uuwian lahat. Pinauubaya yung pamamahala sa gobyerno. Abay, hindi dapat mangyari yun. Pinili natin yung iluluklok natin, panindigan natin yung mga pinili natin. At sitahin natin sila. Ang singilan kasi ngayon, between elections. Di ba? Election ngayon, aantayin mo na naman yung susunod na eleksyon bago ka maningil. Ang singilan, between elections. Dapat sisitahin mo, babantayan mo, di ba? At magkukomentaryo ka ng lantaran sa legal at mahinahon, mapayapang pamaraan. So yun ang nag-udyok sa amin na wala naman palang pinagbago. May dagdag pa ako, no? Parang galit na galit yung mga pumilit. Matagal na gutom sa kapangyarihan. Nung sila naman, pareho rin ang ginawa nila. Gumanti lang. So gumanti, rest back. Ang tawag yan ng mga iba nating kabayan, no? So pagkakataon sana para baguhin yung sistema na uwi sa dating kalakalan. Coach Oli? Maganda itong sinabi ninyo, no, na yung mga pumalit, parang gutom na gutom. At hindi ko kukontrahin yun dahil I totally agree with you, Senator. Lumalabas, ipokrito. Kasi naramdaman namin yun dahil after noon, nagkaroon na maraming brownout, scheduled brownout, na nawawalan ng tubig. So naalala ko yung panahon na yun. Yung presyo ng galunggong, Coach. Mataas, di ba? Oh. So, hindi talaga inayos. Kung hindi, gumanti lang. No? Ang katanungan ko, hindi kaya yung ginawa nyo noon, at ako'y sang-ayon ako doon sa ginawa nyo noon, hindi kaya napapanahon na mangyari ngayon? Kasi ang dami na talagang problema. Sa aking opinion, mas masama ang nangyayari ngayon kaysa dati. Senator. Well, Coach Oli, no? Nakatawag lang ng pansin ko yung sinabi mong ipokrito. Di ba tayo mga Pilipino, wala naman sa ating perfecto, di ba? Pero mabigat ang kalooban natin doon sa mga nagmamarunong, nagmamalinis at nagbabagaling na hindi naman. Ang tawag ko rin organisadong pagkukunwari. Di ba? Tapos ang lakas pa ng loob magkomentaryo. Kaya sabi ko, ang dapat lang konsultahin, katulad ninyo, no? Yung mga tumataya. Di ba? Nambabatikos ka na, nung ka sa centralized air condition office mo, sa penthouse mo, sa ibang bansa, pag lumubog yung Pilipinas dahil sa kakabatikos mo, nandun ka, safe ka. So umuwi ka rito, holding hands tayo, patuloy mo yung batikos mo, paglubog ng Pilipinas dahil sa kabatikos mo, magkakasama tayo. Kanta tayo ng happy birthday. Di ba? Pero kasama ka rito. Huwag yung ligtas ka. Madaling manggulo madaling magkomentaryo, pero hindi naman tama yun. Sa madaling salita, nakataya. Dapat nakataya ka dun. Maranasan mo, yung naranasan ng mga kabayan natin na hanggang ngayon ay kumakain sa basurahan. Sabi nung mga nagpaplano ng ekonomiya natin, magandang ekonomiya, pumapalo ng 6 to 8%, di ba? Doon sa taas, di ba? Ang hamon sa ating lahat, sa pamahalaan, maramdaman ng mga kababayan natin, ilan man yan, no? Kahit na nag-isa lang yan, na kumakain sa basurahan. Ang tawag dyan, inclusive growth, sabay-sabay. At okay lang ba sa inyo? Nagdagan ko. Okay, di ba? Ang tendency kasi is pag kinausap mo yung, let's say, local government, ang tanong palagi na kung minsan hindi sasabihin, ilan ba boto dyan? Pag tinanong mo naman yung mga may hawak ng kapangyarihan, yung mga sa telco, ang tanong saan ba tayo kikita dyan? Hindi ba para sabay-sabay, ang puntirihin mo yung pinakamaliit, pinakamalayo at pinakamahirap para sabay-sabay ang pag-angat. Parang release ng tren, parang kalsada, parang port, parang antena, parang connectivity, di ba? Pag kinonect mo yan,
yung economic activity, sisigla yan. Development yan sabay-sabay. Hindi to paramihan ng boto kung saan kakikita. Yun ang komentaryo namin. Sa tingin namin, hindi nagbago. Pero yung katanungan mo, umaabot na sa puntong yon, no? Sabi ko, sa tingin ko, hindi pa. Ang makakapag-desisyon lang dyan, Pocholi, is yung taong bayan. Pag medyo napuno na yan, at yung mga kasundaluhan natin, nanonood ng TV, nakikinig sa radyo, active sa social media, yung mga pamilya na tinatamaan ng guto, walang pambili ng gamot, walang pantustos ng tuition. Yun ang pag-ingatan natin na umabot sa ganung punto. Ito, Senator, natanong ko to sa inyo kanina, pwede nyo sagutin ngayon o pwede nyo rin hindi sagutin, nasa sa inyo po yan. Pero patungkol dito sa kasundaluhan natin, bumababa ang moral ng ating mga sundalo ngayon. Eto, ang sagot ko naman dyan hindi palihis, hindi ako mag-ibas, no? Hindi mo maiiwasan, hindi mo sila pwedeng ilagay sa kahon, sa bubble, na hindi nila may mga pamilya yan Di ba? Kaya sila tinataya yung buhay nila, West Philippine Sea, para suportahan, pakainin, no? Itaguyod yung mga pamilya nila. So, naapektuhan sila. Pero ano magagawa nila? Dapat nasa gitna sila ang referee. Pag mayroong pananaw lang hindi yung kumampi, na gumalaw sila kaliwa o kanan at nagkampi-kampi, yun ang delikado. Civil war, gulo, terrorism. Saan tayo pupulutin yan? Di ba? Lalo tayong naging magulo, naging unpredictable. Nabanggit niyo po kanina, Sen, na kaya po nagpatuloy yung ginawa ninyo after the 1986 doon sa Aquino administration is parang gumaganti lang ang nangyari. Nabanggit niyo po yung kanina. Ngayon po, hindi po ba parang ganun din ang senaryo? Dahil after na patalsik nung, alam naman natin, ng mga Marcos, at ngayong sila'y nakabalik. At ngayon yung mga ayaw sa kanila, ay tila yun ang ginagantihan. Sa tingin niyo po ba ganun din ang senaryo ngayong panahon na ito? May mga pananaw na gano'n. Banat ba? Hindi ko lang alam kung laganap yan, di ba? Kung nauubusan na ng pasensya, kung mas nakararami nating mga kababayan, no? Yun nga ang sinasabi ko, na pag-ingatan natin yun, no? Itong gantihan, nakagisna na natin yan Di ba? Para bang ang nagtutunggalian lamang sa politika o sa ibang larangan, mga iilang pamilya lang. Kaya na naging issue yung dynasty. Ako, personally, tutol ako sa dynasty dahil parang hindi naman tama na sila-sila na lang. Pero tingnan natin yung datos, no? Yung datos. Ano yung datos? Bakit namayagpag yung mga dynasty? Paano walang pumalag? Walang tumayo. At in fairness, may mga dynasty na dahil sa walang pumalag, walang tumayo, nag-deliver ng serbisyo. Yun ang linawin natin para ang desisyon natin, lalo na sa Kongreso, no, ay maging maayos, makatotohanan. Itong anti-dynasty provision, certified as urgent dito nung panahon ni President Fidel Ramos. Bakit hindi lumusot sa Kongreso? Paano? Taliwas kontra sa interest nila. Hindi ko sinasabing masasamang tao yung mga congressman natin. Nasabi ko lang, ang problema, wala sa pagkatao, wala sa personalidad, nasa sistema.